Gabi po sa lahat ng aming mga kapatid at kaibigan na nakatutok at sumusubaybay sa mga sandaling ito sa programa ng Ang Nasusulat na Kamenong's Legacy. Isang karangalan po para sa amin na kayo ay makasama at maging bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Kami po ay nagagalak. Karangalan po namin na kayo ay makasama ngayon sa paglilingkod na ito. Kaya kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa naaabot ng programang ito. At anumang oras sa inyong lugar ngayon, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang pagkakataon, magandang araw at magandang hapon. Isang pagpapala mula sa Panginoon nawa ang sumainyong lahat at kami palagi naming dalangin na kayo ay palaging patnubayan ng ating Panginoon Diyos. Lalong-lalo na sa ating pag-aaral na gagawin ngayon, umaasa tayo sa pakikisama ng banal na Espiritu. Kaya sa aming pong pagbati sa mga sandaling ito, sa aming pong paksa na aming tatalakayin, ito po ay ipinagkakaloob po namin sa inyo sa pangalan po ng Panginoon. Ang ating paksang tatalakayin, katulad ng aming nabanggit sa inyo, tayo po ay nasa ikasampung serye ng pag-aaral ng Seventh-day Adventist Fundamental Belief na ang title ng ating pag-aaralan ay tungkol sa Experience of Salvation. Sa Tagalog po, ito ay sinasabi nating karanasan ng kaligtasan o karanasan sa kaligtasan. Ito po ay ating tatalakayin mamayang kaunti, ngunit nais po lang namin sabihin sa inyo
na meron po tayo ngayong makakasama sa ating pong pagtatalakay. Mula po sa ating regular na kasama, si kapatid na Ray Bida ay magpapakilala po sa inyo at babati. At mamaya naman ng kaunti ay isang sorpresa. Ngayon, inyo nang mamamalas at makikita kagaya ng aming mga pahayag. Meron po tayo yung guest maya ng kaunti. Ito po ay ipakikilala ko sa inyo. Kapatid na Ray Bida, ikaw po muna ang bumati sa mga oras na ito para sa ating mga kasamahan na nanonood ngayon sa ating program. Kapatid na Ray. Yeah, maraming salamat kapatid na Benny. Narito po muli kami ang programang Nasusulat. Isa pong kagalakan po na kami makapaglingkod po muli sa inyo sa mga oras na ito. At kami po'y bumabati ng isang magandang gabi sa inaabot po ng programang ito. At sa ibang lugar naman, maaring umaga ngayon o maaring tanghali, anumang oras, ay kami po'y bumabati po sa inyo at patuloy na nag-aanyaya na kami po ay inyong samahan. At dalangin din namin na sana po ay kung meron po kayong mga kasama, ay anyayahan niyo pong sumubaybay sa programang ito at makasama natin. At makinabang na malaki ang ating mga taga-subaybay, lalong-lalo ng higit sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Dalangin namin sa mga sandaling ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Benny. Opo, maraming salamat kasamang Ray. At ngayon po naman ay ipakikilala ko po sa inyo ang aming kaibigan, aking kaibigan. Siya po ay nakasama ko bilang kami noon ay manggagawa sa Central Luzon Conference. At ngayon po siya po ay isang pastor na patuloy rin pong naglilingkod sa Panginoon, si Pastor Ronnie Barnedo. Pastor Ronnie, it's your turn. Okay, maraming salamat, Brother Benny. Ako ay bumabati sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating pag-aaral ngayon ay sama-sama po tayo na tumuklas ng mga katotohanan, batay po sa Biblia, at ating makikita ang mga dapat nating isagawa o dapat nating sampalatayanan. Tayo dapat na patuloy na manatili sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang tabayanan po ninyo, ating pong tatalakayin ang mga ilang isyu tungkol po sa kaligtasan batay po sa ating paksa ngayong araw na ito. Maraming salamat, Pastor Ronnie Barnedo, sa iyong pagbati. At ngayon po, bago po tayo magpasimula katulad ng dati, tayo po ay hihingi ng patnubay sa ating Panginoon samantalang tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Pastor Ronnie Barnedo, kayo na po ang magbigay ng panimulang panalangin para po sa ating pag-aaral. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob sa amin na kami ay magkaroon ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Niling po namin ang patuloy na patnubay ng banal na Espiritu sa lahat po ng aming sasabihin, magsilbing biyaya na kapaki-pakinabang at ito nawa ay maging inspirasyon namin. Lalo kaming kumapit, manampalataya, magtiwala sa aming Panginoong Hesus at kami manatiling naglilingkod hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Maraming salamat sa inyong pangako na kami inyong sasamahan. Kami ay inyong patatawarin sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasalam. Bigyan kami ng karunungan mula sa kalangitan. Patnubayan po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Ronnie Barnedo, sa iyong panalangin. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay mag-aaral at sasagot ng mga ilang katanungan at bibigyang paglilinaw, pagdidiin, at marapatin po ninyo mga kaibigan at mga kapatid na pangunahan ang mga bagay na nararapat, mga bagay na dapat nating tuwid, pag-usapan at lilinawin mula sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Bago po ako magpatuloy ay patuloy po nating sinasabi sa aming mga pahayag, sa aming mga kaibigan, paki-follow and share po ng programa ng Ang Nasusulat at meron po tayong kasabihan, caring is loving. At ito po ay isang pagmamahal natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Magiging bahagi po tayo ng pag-iebanghelyo. Kung lamang mga kapatid, sana po ay maging matagumpay itong ating pagmimisyon sa pangalan po
ng ating Panginoon. Mga kasama, Brother Ray Bida at Pastor Ronnie Barnedo, tayo po ay magtatalakay ngayon ng ating isang napakahalagang paksa, Experience of Salvation. Ano ba ang layunin ng ating pag-aaral sa mga oras na ito? Alam kong maraming nakikinig ngayon at maraming nag-aaral at sumusubaybay sa ating programa, kung kaya nais nating linawin kagaya ng ating binabanggit bilang paglilinaw at kasama na rin ng mga pagtutuwid at higit sa lahat paghahayag mula sa mga nasusulat ng Biblia ang mga mahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Lalo't ito'y may kinalaman sa paano maliligtas ang tao. Kasi maraming nagbibigay ng ilang maling tinatawag na mga opinyon tungkol sa kung ano yung pamantayan ng pangangaral ng Seventh-day Adventist tungkol sa issue na ito o tungkol sa paksa na ito. Ano ba ang nagiging buhay ng taong nailigtas? Yan po yung ating mga tatalakayin. Paano ba ang Diyos nagliligtas? Dapat linawin natin yan. Sapagkat merong mga kapag hindi maayos ang pagkaintindi sa kasulatan at ito'y ipinapahayag ayon lang sa sariling opinyon, umamali tayo. Mabuti na lang merong mga nasusulat. Pag-aaralan din natin ano ang ginawa ng Diyos nang iligtas niya ang tao. Paano niya ito ginawa? Kaya hanggang kailan ang Diyos magliligtas? Hanggang kailan? Kasi may mga katanungan, mga kasama, kung ang Diyos ang wika ay nagligtas ngayon at magliligtas pa, ano yung sinabi ng Panginoong Hesus nung siya'y nasa krus, nung sabihin niyang, it is finished. Ibig sabihin, natapos na. Ito baga ay tapos na talaga. Ano bang ibig sabihin niyan? Ligtas na ba tayo? Tama ba ang once saved, always saved? Kaya dapat wag tayong magkamali sa mga bagay na ito. Ano pa ang layunin natin ito? Kagaya ng ating sinasabi, paglilinaw, pagtutuwid, ano ba talagang stand ng Seventh-day Adventist Church tungkol sa mga subject na ito? Tungkol lang ba sa kautusan, tayo nagre-rely para ang tao maligtas? Kasi mga kasama, merong napalagay dyan sa isang post. Nais lang namin pong linawin, mga kapatid, mamaya ng kaunti, didiscuss namin ito. May nakalagay dyan, the most miserable person in the world is the Seventh-day Adventist who knows the law but does not know Jesus. Ang Seventh-day Adventist daw ang pinaka-miserablang tao sa buong mundo. Bakit? Kilala si Jesus pero hindi nire-recognize si Jesus. Puro daw tayo utos, puro utos. Tutuwirin po natin yan. Kaya ito pong mga ganitong post, pasensya na po kung kakapitan ko ng salitang medyo malisyoso po yung salita na yon. Kasi po hindi tinatanggap yan ng Seventh-day Adventist. Kaya ito po ay itutuwid po ng mga ang nasusulat. Nariyan din ang ating pagtatalakay sa tinatawag nating ano ba talagang ibig sabihin ng Christ-centered? Kung talakayin ito. Ano ba ibig sabihin ng Christ-centered? Sa Biblia kasi maraming klaseng Kristo na kung saan ay binibigyan tayo ng babala. Ano ba ang tunay na pagsisisi? Ano ba yung sinasabi nating salvation by process? May sinasabi ba tayo niyan? O meron sa Biblia sa isang konsepto na may proseso talaga ang kaligtasan. Dapat ba nating talakayin, pag-aralan, ang tungkol sa paraan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos? Ipinakilala lang ba ito sa bagong tipan? O iba ito sa matandang tipan? Yan po yung ating lilinawin. Kailangan ba talaga natin ng pamantayan na laging sinasabi standard? May sinasabi sila na ang mga Seventh-day Adventists ay may sariling standard. Hindi po yan totoo. Lilinawin po natin yan. Yung sinasabi nating Christ standard, yun po yung pinapractice ng mga Seventh-day Adventist. Kaya po sana ito ay maging pamantayan ng isang pag-aaral tungkol sa mga katanungang ito upang makilos tayo na alamin ang lahat ng mga katotohanan ayon sa mga nasusulat. Tatalakayin din natin dyan yung mga salitang si Kristo baga daw ang gumawa ng lahat-lahat para tayo maligtas. Tika muna, ano bang bahagi ng tao? Yan po, tatalakayin natin yan. Madalas po kasi nating mapakinggan at marinig yung mga ganyang mga pananalita. Yung ba daw mabubuting gawa natin ay hindi makakarating sa langit? Lahat ba daw yan ay filthy rags? Mamaya, uulitin po natin yan. May nagsasabi bang ang obedience daw natin hindi makakarating sa langit, kundi yung obedience lamang ni Kristo ang magdadala sa atin sa langit. Lilinawin po yan ng banal na kasulatan, papangunahan po namin. Marahil siguro ay umpisahan na natin mga kasahin natin yung ating guest.
special. Aha. Pastor Ronnie Barnedo, ito po kasi yung mga mabangong katanungan. No. Usong-uso kasi yung salitang Christ-centered. Si Kristo ang sentro. Una, yung bang salitang Christ-centered nasa Biblia? That very word. At ano ang ibig sabihin o yung essence ng Christ-centered? Marami nagsasabi, we are Christ-centered. Ang SDA Church, kiniklaim natin, tayo ay Christ-centered. Ang tanong, ano ang ibig sabihin talaga ng Christ-centered ayon sa nasusulat mula sa Biblia? Pastor Ronnie. Sa ating pag-aaral at sa maraming mangangaral, kapag gumagamit ka ng Biblia, alam natin na ang buong Biblia, ang tema nito ay ang Panginoong Hesukristo. At binabanggit din, sabi nga, ang salvation is the universal theme of the Scripture. Kaya talagang nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Pero bagaman ang Biblia ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, papapansin mo, yung nagbabasketball, may sentro. Bago ka pumunta sa sentro, halimbawa, nagbasa ka ng Genesis, sentro na ba kagad? Hindi. Kaya nagiging sentro, ibig sabihin, yun yung kabuuan ng nilalaman ng buong Biblia. Merong kinalaman sa ating Panginoon Kristo sa kaligtasan na iniaalok ng ating Panginoon Diyos. Pero bago mo makarating doon sa sentro, ay maraming paraan ng pag-aaral sa Biblia. Kung magsisimula ka sa Genesis hanggang Apokalipsis, ay makikita natin dyan, puro kasaysayan. Pero depende sa paraan ng pag-aaral. Merong paksa sa paksa. Depende sa ating, merong nag-aaral na sinasabi nating dynamic. Merong pag-aaral na expository. Iba't ibang paraan na pag-aaral ng Biblia. Pero sa kabuuan, makikita po natin, ang talagang sentro ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya yun ay nagiging conclusion ng lahat ng magtuturo ng banal na kasulatan. Subalit, kailangan meron din tayong magkaroon tayo ng pag-iingat. Sapagkat kung mapapansin natin ang paraan ng Biblia, hindi lahat ng magsasabing na kay Kristo, talaga bang sila ay kay Kristo? Kung mo ba ginagamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo? Yan ang magiging katanungan natin. Kapag ba ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, Christ-centered na. Ganun ba ang ibig sabihin ng Christ-centered? Dahil binabanggit mo ang Panginoong Kristo, ayaw mo nang banggitin yung ibang nakasulat sa Biblia. O di hindi na Christ-centered, yun ba ang ibig sabihin ng Christ-centered? Aalisin ko na yung ibang mga paksa na sinasabi sa Biblia? Hindi po ganon. Kaya tayo bilang Seventh-day Adventist, ay naniniwala tayo yung ating 28 fundamental beliefs, mga paniniwala natin, lahat yan ay pinag-aralan ng ating mga dalubhasa, ng mga mangangaral, mga teologo. Subalit, sinasabi natin, yan ay Christ-centered. Wala akong nakikita diyan sa ating fundamental beliefs na hindi Christ-centered. Lahat yan ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Kaya, mag-iingat lang po tayo doon sa salitang Christ-centered. Kasi babalik na naman yan sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. Sasabihin mo Christ-centered, madaling sabihin yung Christ-centered. Pero tignan natin sa Biblia, sa mga nakasulat sa Biblia, kung ito ba ay may mga aral na sumasablay sa banal na kasulatan, ibig sabihin yan, ang pagtanggap nila kay Kristo ay merong pagkukulang. Maaaring malihis sa kanilang pag-aaral. Christ-centered. Pero ayaw mo namang sumunod sa Panginoon. O hindi mangyayari na, mali ang iyong pagtanggap kay Kristo. Mali yung Kristong nakikilala mo. Ganun po ang mangyayari niyan, kapatid na Benny. Kasi papasok na tayo, Pastor Ronnie, doon sa sinasabing Christ-centered. Maraming mga aspeto kung anong ibig sabihin ng Christ-centered. Merong sinasabing Christ-centered, si Kristo na ang lahat sa lahat. Kumbaga, pwede nating sabihin, maganda yung point mo kanina. Walang iniwan ito sa mga taong nagtatayo ng relihiyon. Na ang kanilang relihiyon ay nakabase sa pangalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, Church of Christ, Iglesia ng Diyos. Ang sarap pakinggan kasi kay Kristo at sa Diyos mula sa Biblia. Pero minsan nadadaya tayo sa isang punto. Uy, Christ-centered ka na ba ngayon? Parang ganun din, true emotional lang. Brother Ray, ano bang maisisingit mo sa mga pangungusap na ito na ating tinatalakay? Maganda yung pinaliwanag ni Pastor Ronnie, no?
na pag sinabi natin Christ-centered, si Kristo sa lahat, maging ang mga aral, dapat lahat nakasentro kay Kristo. Wala kang aayunan o hindi aayunan. Napapansin po natin na lahat ng mga relihiyon ngayon ay nagpapakilala na kami ay Christ-centered. Mhm. Pero nakapagtataka itong mga relihiyon na napakaraming relihiyon ngayon na nagpapakilala sila ay Christ-centered. Maski sila mismo ay hindi magkasundo sa mga aral ng Kristo. Ayun. Ibig sabihin, di ba Pastor? Ibig sabihin, hindi totoo na sila ay Christ-centered. Kaya sa ating mga taga-subaybay, hindi lahat ng mga tao o relihiyon na nagpapakilalang kami Christ-centered, sa Diyos na. Ano ho? Ay sapagkat ang lahat ng mga relihiyong ito, halos lahat nagpapakilala Christ-centered. Ngayon, sapagkat hinahanap natin talaga ang tunay dito, may itinuro ang ating Panginoong Kristo kung paano natin makikilala na ang isang samahan ay talagang Christ-centered. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng Juan sa 7:17 na ito'y madalas din natin mabasa at binabasa sa pagkilala natin sa tunay na relihiyon. Ang pagkakasabi po rito, kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban. Ayan. Yung kalooban ngayon, noong ating sinasampalatayang kinikilala ng Diyos, makikilala daw natin siya, ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala ninyo ang kanyang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Sa mga tuwid, hindi lamang yung pabalat bunga na kami Christ-centered. Malalaman mo na ang isang samahan ay Christ-centered sa pamamagitan ngayon yung laman ng kanilang dinadalang aral. Kaya sa aral, malalaman natin ngayon, Pastor at kapatid na Benny, kung sila nga ay nasa Christ-centered o wala. Yan po. Tama po yun. Ngayon, pag Maraming sinabi salamat. Sige, Pastor Ron, doktungan mo yung may kinalaman doon sa si Kristo kasi ang gumagawa ng lahat sa lahat. Hindi, gawin lang nating practical kasi yung salitang Christ-centered, hindi na mga nangangahulugan na yung buong page ng coupon band, lahat ng isusulat mo, Christ-centered, Christ-centered. Sa buong isang oras ba, ang sasabihin mo lang, Christ-centered. Hindi ka na ba gagamit ng ibang salita? Ang Christ-centered, ibig sabihin ay ang buong buhay ng isang mananampalataya, yun ang dapat nakasentro kay Kristo. Pag tumingin ang ibang tao, ang hindi mananampalataya sa iyo, o ba'y makikita sa iyo ang Panginoong Kristo? Katulad ng mababasa natin dito sa Roma, balikan natin yung Kapitulo 16. Kung babasahin natin ang buong kapitulo, bibigyan ko kayo ng halimbawa dito sa 16:7. Batiin ninyo si Andronico, si Junias, mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo na siyang mga bantog sa mga apostol na sila namay nangauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano sa aming kamanggagawa kay Kristo. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Ayan, mapapansin po natin yung buong kapitulo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Yung sinasabi niya sa mga kapatid na batiin si kapatid na Urbano, si Ampliato. Kaya nga pagdating dun sa 16 ay mga batian kayo. See? Ang treatment, ang trato ni Apostol Pablo sa bawat kapatid ay tinitingnan mo sila na nakay Kristo. Pero ngayon, sa ating mga mangangaral, sasabihin nila, madaling sabihin kasi ang aking pangangaral ay Christ-centered. Pero, babantayan po natin yon sapagkat kapag kumontra sa ibang aral na nasa Biblia, yung sinasabi niyang Christ-centered, lalabas niyan, talagang taliwas siya. At hindi katotohanan na nakasentro nga kay Kristo. Pag lumabag sa ibang aral na nasa Biblia, halimbawa, pagsunod, sasabihin mo, Christ-centered ako. Pagkatapos, ayaw mo namang sumunod sa nakasulat sa Biblia. Lalabas noon ay mag-iisip na tayo, ito ba talaga ay totoo ang kanyang sinasabi na nakasentro siya kay Kristo. Ganun po yon. Christ-centered, pero ayaw naman ng kautusan ng Diyos. Ayaw sumunod sa Diyos. Ayaw sa mga pinagbabawal sa banal na kasulatan. Hindi Christ-centered yon.
self-centered lalabas nun. Kasi ayaw mo, ikaw ang umaayaw eh. Ganun. May mga pagkakataon na sinasabi naman, nililinaw din naman nila, Pastor Barneto, Oo. kasamang Ray, na sumusunod din naman kami sa utos. Pero hindi yan yung utos na pabigat na pamantayan o standard. Hindi, kundi sapagkat yung standard ni Kristo. Kaya dapat lilinawin din natin. Punta tayo dito sa tinatanong nila. Si Kristo kasi o ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Bakit kinakailangan pa tayong magpahirap sa ating mga sarili? Ito pa, tutumbukin ko na, kapatid na Ray. Kasi medyo para mas mainit yung discussion natin. No. Tayo ro mga Adventista, matagal na tayong pinapahirapan ng ating mga pamantayang pagsunod sa iglesyang ito. Kami nagsasabi, gusto kong i-stress ito, kami nagsasabing ngayon lang nila nasumpungan si Kristo. Sa panahong matagal na sila sa Adventist Church, ngayon lang nila nasumpungan nung maunawaan nila yung Christ-centered. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin daw marami daw tayong pasan. Halimbawa, yung mga pamantayan, yung mga sinusunod daw natin ng pamantayan sa Sabat, mga pamantayan sa pag-iikapo, pamantayan sa pagbibigay ang wika ng yung pagsunod sa mga batas sa tahanan ng mga worship. Kasi kaya ko ito binanggit, nagiging specific ako. Ito yung issue ngayon mga kasama. Kailan lang may dumating sa akin mga text. Bakit daw tayo mga Adventist ay tinuturo natin yung mga pagsunod sa mga batas sa tahanan, family worship, yung mga 7-7 program na mga panalangin na programa ng General Conference, mga gawain sa mga pathfindering, yung mga etc. na yan. Sinasabi nila na ito raw ay standard o pamantayang inaabot para maligtas. Gusto ko ituwid natin ito mga kasama. Pero Okay. kasamang Ray, bigyan mo nga ng konting Oo nga, oo. itong pangungusap na ito. Yun nga hirap doon, kapatid na Benny, Pastor, ano. Pag sinabi natin Christ-centered, abay, yung pamantayan ni Kristo ang dapat makita sa atin. Sapagkat si Kristo po ay meron talagang pamantayan yan, sa mga mananampalataya. Hindi maaari yung sumampalataya ka na lamang, kahit ano ang gawin mo sa buhay mo ay pwede. Hindi po ganon. Meron pong panawagan ng ating Panginoon. Meron siyang mga aral, at yung mga aral ng ating Panginoong Kristo, yun ang nagbibigay po sa atin na tinatawag nating pamantayan. Sa English ay standard. Ano ba ang standard ng ating Panginoon sa isang salitang binabanggit ng ating Panginoon? Doon sa 12:14 ng Hebreo, ewan ko kung nalilimutan ito ng mga taong nagtuturo na sila daw ay Christ-centered. Ito ay mabigat na salita na iniwan ng ating Panginoon, na ito'y hinihiling niya doon sa mga taong nagpapakilalang sila kay Kristo. Pakinggan niyo po yung salita. Ito standard ni Kristo. Sa 12:14 ng Hebreo, sundin ninyo ang kapayapaan. Ayan, kapayapaan, isa sa standard ng ating Panginoon yan. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sinuman ay di makaakita sa Panginoon. Nakita ninyo? Yung standard ng ating Panginoon in general word na sinabi ni Apostol Pablo, unay magkaroon tayo ng kapayapaan, ikalaway magkaroon tayo ng pagpapakabanal. At yung pagpapakabanal na itinuturo ng ating Panginoon, na siya niyang standard sa mananampalataya, napakalawak po niyan. Maraming aral ang nilalaman niyan sa pagpapakabanal, kapatid na Benny. Sundan mo po, kapatid na Pastor Ronnie Barnedo, yung pong sa bahaging yan. Kung ang pag-uusapan natin ay standard, wala namang ibang standard kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos. At ngayon, ang literal nating standard, ang banal na kasulatan. Dito natin ibabatay kung yung ating sinasalita, yung ating ginagawa, ay nakabatay, nakaayon sa banal na kasulatan. Ayon ba sa nasusulat sa Biblia? Hindi pwedeng basta na lang tayo magsasalita, ito, Seventh-day Adventist standard. Walang ganon. Yun ay lalabas niyan, yan ay haka-haka lang nung mga ayaw na gawin
yung mga dati nilang ginagawa. Di po ba? Kapag ka ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa at nakarinig ka ng ibang paraan ng pagtuturo, ng paraan ng pangangaral, doon na hahatak yung iyong sarili, parang namamagnet ka dun eh. At sasabihin mo, ayaw mo na ng dating standard. Ngayon, kung talagang ayaw mo ng mga standard, lalabas niyan. Titingnan natin sa nakasulat sa Biblia. Kung yung bang sinasabi natin na pamantayan ay nakabatay sa Biblia, doon natin makikita yan eh. Kaya kung ang sasabihin naman natin, kasi yan nga ang ating nagiging issue, yung ayaw daw ng mga worship. Paano ka pupunta sa langit niya kung ayaw mo ng worship? Di ba? Oh, nagsasawa ka ba sa mga worship? Hindi pwedeng mangyari yon dahil ito nga ang ating training ground dito sa lupa. Tayo ay sinasanay kung ano ang magiging buhay natin sa kaharian ng Panginoon Diyos. Kaya matitimbang natin at makikita yan sa paraan ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Doon natin titingnan. Hindi tayo titingin doon sa kung sino o kung ano yung dating ginagawa natin sa Seventh-day Adventist. Babalik lahat sa banal na kasulatan. Tama. Ibig sabihin, pag may pamantayan o may standard, may pinanggagalingan, may kautusan. Kasi hindi tayo pwedeng magsabi na meron tayong pamantayan pagkatapos wala namang kautusan. Kung inaalis natin itong pamantayang binibigyan ng negatibong kahulugan at pagkatapos ay niyayapusan ng mga salitang hindi karapat-dapat na mga mabubuting gawa sa paningin ng Panginoon, ay para bagang sinabi mong wala na yung utos. Yun ang magiging dulo niyan eh. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng isang pamantayan na hindi nanggaling sa isang batayan na kautusan. Isunod na natin to, no? Pastor Ronnie Barnedo, tapos kunin natin kay brother yung kanyang paliwanag dito. Yung tungkol sa bahagi ng gaano daw katotoo itong mga salitang ito. Ang inyong mabuting gawa, ang inyong obedience, ay okay lang yan. Pero hindi kayo dadalhin sa langit niyan. May nagtanong sa akin, mga several mga concern dito sa aking messenger, sa aking mga calls. Sinasabi nila, Pastor Ronnie, na ganong katotoo na itong mabubuting gawa hindi makakarating sa langit. Lahat yan ang wika, filthy rags. Linawin kaya natin itong mga salitang ito. Pastor Ron, sige nga po, sundan po ninyo itong katanungan na ito. Madaling magsalita at sasabihin mo na lahat ng ating ginagawa ay filthy rags. Doon sa Isaiah 64:6 ay inihalin tulad ni Isaiah yung bansang Israel na yung kanilang mga ginagawa ay naging maruming basahan. Pero ngayon, kung ang ating i-address at sasabihin natin sa mga kapatid, yung obedience ninyo ay walang problema yan. Pero hindi yan magpaparating sa langit. Sabi mo, walang problema, tapos sasabihin mo ngayon, hindi magpaparating sa langit. Ibig sabihin, may problema. May problema. Bakit? Bakit hindi magpaparating? Kasi lahat ng yan, filthy rags at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi niya, walang problema, pero hindi magpaparating sa langit. O di makikita natin, conflict na kaagad yung pangungusap. Sarili mong pangungusap, kinontra mo. Diba? Yung tumanggap ba kay Kristo? Ilang mga kapatid, kapag tumanggap ka na kay Kristo, yun ba ay sinasabi mo pa rin na filthy rags? Kung ang Panginoong Hesukristo mismo ang nag-utos, siya ang nagturo. Ang sabi niya, if you want to enter into life, keep the commandments. Mateo 19:17. Siya mismo nagsabi, kung gusto mong pumasok sa buhay, sundin mo, ingatan mo ang mga utos. Pagkatapos sasabihin natin sa mga kapatid na ito ay filthy rags o dilalabas kontra ka sa ating Panginoong Hesukristo. The one who says, I have come to know Him and does not keep His commandment is a liar and the truth is not in him. 1 John 2:4. Paano ngayon yan? Sasabihin mo, filthy rags. Ang sabi din ni San Juan, ang nagsasabing siya ay nakikilala ko ang Panginoon, Christ-centered ako. Ayaw mo naman sundin yung kanyang mga utos.
14:12 ng Apokalipsis, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal. O di filthy rags din yung pagtiyatiyaga ng mga banal. Ganun ba ang ibig sabihin? Na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. May pananampalataya kay Jesus. Kaya hindi natin pwedeng hatulan yung mga kapatid na sasabihin nating maruming basahan yung ating ginagawa. Kapag ang tao ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang gagawin ay may udyok ng banal na espiritu. May udyok ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin, kabutihan. Yun ang sinasabi sa aklat ng Efeso 2. Kung hindi ako nagkakamali sa talatang 10 hanggang 11. Binabanggit na ang Diyos mismo ang nag-uudyok, ang gumagawa sa salita, ano yan? Maging sa pagnanasa o sa paggawa. Sa mga tuwid, paano mo ngayon sasabihin filthy rags yun? Kung ang Diyos na ang gumagawa. Di ba? Ngayon, kung sasabihin namang hindi nakakaabot sa langit, bibigyan kita ng isang assignment. Dito sa Gawa, Kapitulo 10, mababasa po natin. Ang sabi dito, may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Kung itutuloy po ninyo ang pagbasa dito sa Kapitulo 10, ay nakaabot ba sa kaluwalhatian? Nakaabot ba? Nakarating ba sa Diyos yung paglilimos, yung pagtulong ni Cornelio? O ay paano ngayon yan? Di filthy rags din yan. Kung yung salitang filthy rags ang pagbabatayan. Kaya hindi po tayo dapat magturo ng ganun na ang mga kapatid, pagka tumanggap na sa ating Panginoong Jesucristo, ay nandun na po yung blending ng ang Diyos at ang tao ay gumagawa. Yung cooperation hindi naman two-way, hindi naman one-way na sa Diyos na lahat. Ang sa Diyos, yung kanyang pag-uudyok sa tao na paggawa, pagtanggap, iniaalok ng Diyos. Dalawang paraan kasi yan eh. Yung sa Diyos ay nag-o-offer. Ang pangalawa, yung sa tao, tatanggap siya. So, pag mayroong isang sumablay, ibig sabihin, sa parte ng tao, maaaring sumablay. Hindi niya tanggapin yung ino-offer. So, sa ganung bagay, ay hindi nakukumpleto yung pag-aalok ng Diyos, pagtanggap, pag ang tao hindi tumanggap, nandoon ang sinasabi nating filthy rags. Pero pag ang tao tumanggap na sa Panginoon, ang tinitingnan na doon, ay hindi na yung filthy rags, kundi yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So yan muna po. Kasamang Ray, maganda siguro sundan mo itong kasi alam ko nagigigil ka na rin dito sa paliwanag na yan. Dagdagan mo kapatid na Ray. Narinig ko nga yan, nung marinig ko yan, ay nagulat ako, Pastor, kapatid na Benny. Sabi niya, yung inyong mabuting gawa, okay yan, walang problema yan. Pero hindi magdadala sa inyo yan sa langit. Nalungkot ako doon. Sabi ko, kung ito'y tinuturo niya na si Kristo raw ang sentro ng kanilang pananampalataya, bakit gano'n ang itinuturo? Dapat, kapag tinuturo mo, ituro mo rin yung tinuturo ng ating Panginoon Kristo na ang isang mananampalataya sa Kanya o sa ating Panginoon Kristo ay nagbubunga yung kanyang pananampalataya ng mga mabubuting gawa. Correct. Maging ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo nagturo na tayong mga mananampalataya sa Kanya, dapat tayo lumakad sa mga mabubuting gawa ayon sa itinuro ng ating Panginoon. Mabuti basahin natin ang isang napakagandang talata. Sa Hebreo 13:16, may binanggit ng ganito si Apostol Pablo sa mga mananampalataya na kumikilala sa ating Panginoon. Ang sabi, na dapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos, sa Diyos ay totoong nalulugod. Tingnan ninyo. Maganda yan, ha? Nalulugod pala ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Bakit natin sasabihin mo, hindi makapagdadala sa iyo sa langit yan? Aboy, hindi si Kristo, baka ibang Kristo yung tinuturo nila. Yun na nga sinasabi natin. Baka ibang Kristo
na Christ-centered, pero ibang Kristo yun eh. O ganito po, kung sabihin naman, at karugtong din yan doon sa kanilang mga salita na kahit anong pagsusumikap, Yan. yan Mm. hindi makararating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ba't hindi ka ba kumuha ng concordance? Bakit hindi mo tingnan yung mga pagsusumikap para makita mo lahat ng talata doon sa Biblia na mayroong pagsusumikap? Bibigyan kita ng isang halimbawa. Ikalawang Pedro 3:14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghantay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Mm. Ang talata pa lang yun, pagsusumikap. Di ba? Na walang dungis. Ayun. Meron ngang nagkwento sa akin mangangaral na. Dating tinuturo na ito'y karumal-dumal. Hindi dapat kainin, ayaw ng Diyos na ipakain sa atin. Ngayon, nagtuturo na, Christ-centered na, kumain ng karumal-dumal. Dahil Christ-centered na daw siya. Sabi rito, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, walang dungis. Pag kumain ka na, nadungisan ka na, kapatid, di ba? At walang kapintasan sa paningin niya. Walang problema yung itsura natin, kapintasan yan sa harap ng tao. Yung kapintasan na sinasabing walang kapintasan sa paningin niya, yung kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, mababalot ka ng kanyang katwiran. Ngayon, Hebreo 4:11, nandito rin yung salitang magsikap nga tayo. Yung pagsisikap nasa Biblia yun hindi mo dapat kontra. Kaya mahirap sabihin ng isang nagtuturo ng Biblia na nagtuturo na ako ngayon ng Christ-centered. Pero ito yung mga talata ng Biblia na kinukontra mo O paano mo ngayon i-harmonize ito? Ang sabi rito, Hebreo 6:11, dinanasan namin na ang bawat isa sa inyo'y magpakita ng gayon ding sikap. Tapol. Sikap na, ba? Sasabihin mo Christ-centered ka, pero ito yung mga talata. Siguro kapatid, kumuha ka ng concordance bago mo sabihin kung ikaw ay Christ-centered at ihambing mo sa mga nandito sa nasusulat. Ayan. Kung gusto naman, makinig sila sa ating programang nasusulat. Ngayon, ito ba? Lucas 13:24. Pakibasa mo nga kapatid na Ray sa iyong Biblia. Opo. Lucas 13:24. Ito ang pagkakasabi po. 13:24. Ito po ang nasusulat. Ito sabi, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ayun. Sa Tagalog ay magpilit. Ngayon, kung titingnan ninyo sa ibang salin ng Biblia, sa NIV, ang sabi doon ay make every effort. Yun. Effort talaga. Effort. Yun ang sinasabi Hindi relax Hindi mag-relax dahil na kay Kristo na. Christ-centered na tayo, kapatid. Ano yun? Relaxation. Pupunta na sa outing, araw ng Sabat. Mag-outing, naka-short. Yun ba ang Christ-centered na sinasabi nila? Ay, sabi rito. Spiritual retreat daw yun Spiritual retreat. Maraming klaseng spiritual. Kahit yung sa kaaway, spiritual din yan O ngayon, ang sabi rito sa NIV ay make every effort. Sa New Living Translation, ang sabi ay work hard. Kita mo? Sa ESV, King James, at saka sa New American Standard Bible, ang sabi rito is strive. Merong striving. Hindi nawawala yun. Kahit dito sa mga apostol, sa mga patriarka, merong striving. Sa Contemporary English Version, ang sabi doon, do all you can. Hindi sinabing, ang Diyos na ang gumawa para sa'yo. Di ba? Do all you can. Make every effort. Ngayon, sapagat hindi natin kaya, parang katulad rin yan ang sabi sa banal na kasulatan sa, hindi ko alam kung natatandaan ko yung resist the devil. Hindi sinabing, ang Diyos, i-resist ka para sa diablo. Di ba? Hindi ka i-resist ng Diyos. Kukunin mo lang ang tulong ng Diyos, pero hindi sinabing ang Diyos ang makikipag-resist sa'yo para sa diablo. Ikaw yun. Ngayon,
Tingnan natin pa, ang sinasabi sa unang Korinto 9, ito ay ang pagtalakay natin. Hindi naman tayo lumalayo sa ating paksa. Karanasan ito sa kaligtasan. Ikaw na nasa kaligtasan, ito na ang ating nagiging karanasan. 9:26, ang sabi ni Apostol Pablo. Ito, Christ-centered dito si Apostol Pablo. Therefore, I run in such a way as not to run aimlessly. I box in such a way as to avoiding heating air. 27, 9:27, but I strictly discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Sa Tagalog, ano sabi? Sinusupil ko. O, ito yung Christ-centered na sinasabi. Di ba? Yung kagaya ni Apostol Pablo, nakasentro kay Kristo, pero ang sabi niya, I strictly discipline my body. Hindi mo sasabihin, kahit na anong pagsusumikap, ay hindi makakarating. Hindi ganon. Hindi tumutugma. Sabi nga, hindi sa harmony ng ibang talata ng nakasulat sa Biblia. Isa na lang. Sa unang Timoteo 4:13, sinabi ni Apostol Pablo, hanggang sa ako'y pumariyan, ay magsikap ka. Yun. May pagsusumikap pala Magsikap ka, di ba? Sabi diyan. Hindi si Jesus ang magsisikap, Pastor Ronnie. Hindi sinabi. Ito, ang sinasabihan ni Apostol Pablo, si Timoteo, di ba Kristiyano na ito, tumanggap na kay Kristo. Ngayon, ang mga... Hindi filthy rags yan, ha? Hindi filthy rags. Di sana sinabi ni Pablo, di filthy rags pala yan. Hindi na kailangan ng pagsisikap. Kung ito ay filthy rags, hindi na natin mababasa itong mga talatang ito ng pagsusumikap. Yes. Ngayon, ang sinasabihan niya si Timoteo, yung binabanggit mo nabanggit mo sa akin kanina, yung ayaw na ng worship. 'Di ba? Ayaw na ng mga devotional. Ayun, standard raw. Hindi, binibintang lang nila na yun ay standard. Ngayon, nasa Biblia nga ito nga sinabi. 'Di ba? Devotional binabasa yun, di ba? Ang sabi rito, hanggang sa ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa. O, di ba? O di kasama devotional. O sa pangangaral, sa pagtuturo. Devotional pagtuturo yan Tinuturuan ka araw-araw. Kahit sa gabi, kahit sa umaga. Yun nga ang practice ng unang iglesia sa mga Gawa, Kapitulo 2. Ngayon, kung ang sasabihin natin, yung ating mga gawa, o di, alisin na rin natin tong aklat ng mga gawa. Oo nga. O, di ba? Ito ano ba sabi rito? Mga gawa ng mga apostol. Hindi sinabi mga gawa ni Kristo ito. Oo nga. Gawa ito ng mga apostol na nakasentro ito sa Panginoon Kristo. Yes. Sa kanilang pangaral, nakasentro, Christ-centered. Pero ang isinulat dito, ang sabi, mga gawa. Pinapakita yung mga gawa ng mga apostol. Ngayon, maraming bagay yan. Pag sinabi, nakarating lang sa kalwalatian ng Diyos ay ang obedience ng Panginoon. Siguro, basahin natin ang buong banal na kasulatan. Si Enoch, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Elias, si Job, patriarkang si Job. Ito mga propeta, mga patriarka sa lumang tipan. Ibig mo sabihin, filthy rags yung mga yan. Di ba? Kaya hindi po gano'n. Kailangan, pag sinabi mong Christ-centered ka, iugnay natin sa buong banal na kasulatan na makikita natin, hindi sumasalungat sa nakasulat. Yun po ang aking idadagdag pa dyan. Samang Ray, naalala ko yung ating nag-usapan. Okay. Mauulit lang ito, pero maganda sundan mo ito. Kasi may kumalat ngayon na devotional book. Ito ay lehitimong devotional book ng Seventh-day Adventist. Pero habang binabasa ko, may mga something na hindi siya biblical Ito yung may kinalaman sa ang wika doon ay ganito. Kapag ka ang wika ikaw ay nagkasala o nakagawa ng pagkukulang, abay huwag kang malungkot. Ayaw ng Diyos na ikaw ay malungkot sapagkat ang kasalanan niyan ay binayaran na sa krus. That is the exact statement. Tinagalog ko lang mula sa wikang English. Kaya kapatid na rin, bigyan mo nga ng pagtutuwid itong sa tingin ko'y mali ayon sa Biblia. Kung ikaw ngayon nakapansin ng mali, di lalo kami. Napansin din namin talagang mali. Hindi po ganyan yan. Kasi
ang sinasabing pinatawad tayo ng ating Panginoon, ito yung mga kasalanan, mga nagawa natin noong una, bago natin makilala si Kristo. Kaya, noong makilala natin ang ating Panginoong Kristo, ay humingi tayo ng pagsisisi, humingi tayo ng kapatawaran, at doon sa mga nagawa nating pagkakasala before we know Christ, doon tayo pinatatawad ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, matapos natin makilala ang ating Panginoong Kristo, sinasabi rin naman ng Biblia at katotohanan naman ito sa tunay na buhay ng tao, na ang tao ay maaari pa rin makagawa ng pagkakamali, ng pagkakasala. Ang maganda lamang doon, tayong mga nasa panig ng ating Panginoong Kristo, tayong mga sumasampalataya, ang pagkakaiba natin, meron tayong Panginoong Kristo na siyang namamagitan sa atin at doon sa Diyos. Kaya kapag ang tao ay nagkasala, anak ng Diyos nagkasala, ang sabi ni Apostol Juan, pinalalapit tayo sa ating Panginoong Kristo at siyang mamamagitan naman sa Diyos at para po sa atin. Ganito po ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan sa sinabi mo, kapatid na Benny, no? Dito sa unang Juan, sa kapitulo 2, na ang bersikulo ay 1 hanggang 2, may binabanggit ng ganito. Ang sabi niya ay ganito, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala." Huwag sana tayo magkasala. Pero ano sabi niya? "At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman." Ayun ang maganda ron, ano? Ang maganda ron, kapag tayo nagkasala, merong tagapamagitan, merong tagapagpatawad ng kasalanan, kapag tayo naman ay lumapit at nagsisi at humingi ng tawad, kapatid na Benny. Yun po ang aral ng Biblia. Maliwanag yun, ano? Opo, maliwanag na merong pagsisisi. Pag sinabing ikaw ay nagsisisi, nalulungkot ka. Kasi dito sa ating fundamental belief na ating sinusundan. Oo. Yung salitang repentance ay sa wikang Hebrew ay tinawag na nakum. Ibig sabihin to be sorry. To repent. Yun ang kahulugan eh. Sa Grego, tinawag siyang metaneo. Nang ibig sabihin ay to change. Pagbabago ng isang pag-iisip. To feel remorse. To repent. Diba, Pastor Ronnie Barnedo? Bigyan mo nga ng paglilinaw itong bahaging ito. Ang isang hindi ako sumasang-ayon dun sa mga salitang pagpapatawad. Tayo ay pinatawad na. Dadagdag nila yung past, present, future. Pinatawad na. Past, present, future. Yun ba ang nakalagay sa Biblia? Magbibigay sila ng mga talata sa Biblia, pero pag pinag-aralan mo, ang hinahanap ko yung pinatawad na future. Pwede mo bang paghaluin yung magandang point yan, ha? Pwede mo bang paghaluin yung past tense, ilagay mo sa future? Diba? Parang lalabas, Pastor Ronnie, yung kasalanan kong gagawin ngayon, ganun ba? Parang pinatawad na sa hinaharap. O di naging walang kwenta na yung 1:9 ng unang Juan. Ang sabi sa unang, kababasa pa lang, ayon sa nakasulat, kung andun ang emphasis natin sa salitang kung, ipahahayag ninyo ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Kailan patatawarin? Kung ipahahayag. Ayun. Repentance. Diba? Confession and repentance. O kailan patatawarin? Pagkatapos ng pagpapahayag, patatawarin. Sasabihin, ang nagtuturo ngayon ay pinatawad na sa future. Hindi, kahit si Apostol Pedro, hindi naniniwala sa ganun. Tingnan mo, ang sabi rito sa 2 Pedro 1:9. Ganito nakasulat. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag
Alin yun? Basahin nyo yung 1 hanggang 8. Yung pananampalataya, kagalingan, pagtitiis. Yun, binasa natin kanina. Kasi kaya yung sinasabi natin, no, sabi nila, hindi makakarating. Ito nga si Apostol Pedro, nagtuturo, pagtitiis. Ngayon, sa 9, yung mga wala na mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ang ay nasa malapit. Sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ayun. Hindi sinabing nilinis yung future. Di ba? Yung nakaraan. Sabi, ang pinatawad, ang nilinis, dating, hindi future. Kung ang pagbabatayan natin yung sinabi ni Apostol Pedro. So, kapatid na Benny, Pastor, tama yung stand ng Seventh-day Adventist na talagang ang pinatawad talaga yung past tense natin pagkakasala. Kaya nga past tense, pinatawad yung nakaraan. Pinatawad, oo. Pag kasalukuyan, ano tawag? Pinapatawad. Pinapatawad. Ayun. Pag sa future, ano tawag? Patatawarin. Patatawarin. Ngayon, kaugnay din yan ng salitang ligtas na. Ayun, yun din di ba? Ligtas na sa future. Ewan ko kung naniniwala kayo doon sa ligtas na sa future. Maganda yan, ha? Ligtas na sa future. Oo. Kaya ano pa ba namang kaya ganoon ang kanilang katwiran, ano pa ba namang pagsisikap ang gagawin natin? Na ginawa na ni Kristo ang lahat. Sasampalatayanan mo na yan. Ligtas ka na sa future. Pwede ba naman yung ligtas na? Pag ginamit mo yung salitang ligtas na, nakaraan yun. Huwag mong isali yung future. Ang nasa Biblia, ang pag-aaral natin dyan, yun ay provision. Ang Diyos ay walang limit yung kanyang pagpapatawad, yung pagliligtas. Walang limit yun. Ang may limit dito, yung tao na tatanggap. Doon nagkakaroon ng problema sa tao. Pag tiyak ang kaligtasan, tiyak. Bakit? Galing sa Diyos yan eh. Biyaya ng Diyos yan eh. Tiyak yun. Di ba? Tiyak yung kaligtasan. Kumbaga, ang kaligtasan iniaalok hanggang sa future. Pero kung sasabihin mong ligtas na sa future, hindi kahit sa sabi nga natin sa Tagalog, balarila, di ba? Balarila. Grammar. Pasok sa grammar. Yan ba yung one safe, always safe, Pastor Ron? Merong mga ganun na naniniwala sa ligtas na sa future. Kaya nga one safe. Kahit yung one save, mababasa mo ba sa Biblia yung one save? O di basahin mo rin yung always save. Di ba? Kaya, basahin mo lang sa akin one save. Tapos idugtong mo yung always save. Hindi mo makikita yon. Ang sa atin ay iniligtas ka, inililigtas ka, at maliligtas. Yun ang nasa Biblia, yun ang nasusulat. Kaya, hindi mo pwedeng paglabu-labuhin yan, paghalu-haluin mo yung ganun. Iniligtas, maliligtas, at inililigtas at maliligtas. Yun ang tamang salita, pero kung ligtas na sa future, siguro medyo meron ka siguro medyo tinatamad lang siguro sa pagbabasa ng Biblia. At shortcut di ba? Gusto niya shortcutin na. Ayaw na ng salvation shortcut. Ngayon, sa karanasan natin ng kaligtasan, ito nga ang ating pinag-uusapan, ay nandyan, makikita mo. Obserbahan na lang natin simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Yun. Sa taong yan, marami silang ginawang mabuti, hindi para maligtas. Hindi naman yung ginawa nilang mabuti ang magliligtas sa kanila. Kaya sila gumawa ng kabutihan dahil yon ay bunga ng kaligtasan. Ganun din sa ating panahon ngayon. Tayo ay tumanggap na bautismuhan, tinanggap natin sa ang Panginoon Kristo. Ang sabi sa atin, sa ating pag-aaral, you are justified. Nung tumanggap ka kay Kristo, you are justified, pinawalang sala. Pagkatapos na ikaw ay pawalang sala, anong susunod mong gagawin? Di ba may gagawin? Yung gagawin mo ay batay at naaayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi, ligtas na ako, sitting pretty na ako, ayoko na sumunod sa mga tinatagubilin.
tinatagubilin ng iglesia, katawan ni Kristo, katawan ng Panginoon Kristo. Iglesia ay sa Diyos. Di ba? Tapos ayaw mong sumunod. Tapos sasabihin mo, makikita nyo, mapapansin po natin kontra-kontra doon sa isang nagtuturo. Nagsasabing Christ-centered, ayaw naman sumunod, tapos ayaw ng pagsusumikap, ayaw ng mabuting gawa. Nasa Biblia lahat yun. Oo. Tama-sama yun, magkakasama yun. Sabi nila, Pastor Ron, sumusunod naman kami. Don't get me wrong, yun ang statement. Hindi namin tinuturo na huwag kayong susunod. Pero ang sinasabi lang namin, yung mga sinusunod ninyo ay hindi makakarating sa langit. At hindi pabigat yung mga bagay na dapat inilalagay bilang pamantayan sapagkat si Kristo'y pinagaan ni Kristo, credit natin kay Kristo. Yan ang sinasabi kasamang rate. Credit natin kay Kristo. Mahirap pa rin ang utos, mabigat. Si Kristo na ang tumupad. Utang natin kay Kristo ito. Kaya nga sinasabi, anong katotoo yan? Kaya nga, hindi nga ayon sa Biblia yung ganong mga salita. Bakit? Yes, 4 ng gawa. Babasahin ulit natin. Ang mga panalangin mo, sabi ni Apostol Pedro kay Cornelio, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos. O di ba mabuting gawa yon? Nananalangin ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan. Kita mo, napailang lang. Nakarating. Kumukontra sila dito eh. Yes, 35. Kung ating babasahin sa Magandang Balita Biblia. Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Kaya tayo, ayaw nating sumama sa mga programa ng iglesia, community service. Sabi rito, nasiyahan eh. Bawat bansa na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod. Yun, yung follow-up doon sa binasa ni kapatid na Ray kanina. Mabuting gawa ba yan, Pastor Ronnie? Yes, 35 ng gawa. Kalugod-lugod sa kanya. Yes, 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya. Batay doon sa isang salin ng banal na kasulatan sa Magandang Balita Biblia. Maganda yan, ha? Maganda yan. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Kaya ang ating conclusion, kapatid, ay dapat tayong maging maingat sa pagtuturo ng Biblia. Na dapat na ang mga sinasabi natin, hindi ko kontra doon sa nakasulat. Pwede namang magsalita ka na magsalita, mangaral ka, pero kung kumontra dito, ay medyo doon natin makikita na magkakaroon, sabi nga sablay sa nakasulat. Kapatid na Benny, ako ay hindi naman sa ako ay nagulat kasi may nakausap akong kapatid natin na nakapakinig nung pinag-uusapan natin na hindi tayo ihahatid sa kaligtasan o papunta sa langit yung mabuting gawa na itinuturo ng Biblia. Nalungkot ako sapagkat ang dami naniwala ron, Pastor. Yes. Hindi ba nila alam yung nagtuturong yung kung talaga nagbabasa talaga ng Biblia? Yung paggawa natin ng mabuti sapagkat yun ang bunga na talaga ng ating pananampalataya. Hindi ba nila alam na yun ay paglakad sa kagustuhan ng ating Panginoon? Gusto ko basahin ng isang talata sa 1:10 ng Kolosas. Ito yung napakagandang talata tungkol sa paglakad natin sa mabuting gawa. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Take note that word, Tayo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Sa buong kalugod-lugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Isipin mo, yung paggawa pala natin na mabuti sa harapan ng Diyos, dahil yun ang bunga ng ating pananampalataya, inilalayo tayo ron. Isipin mo yun? Saan mo dadalahin nga naman ng tao? Sabi nga ni Pastor, hindi ba sa kapahamakan? Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo riyan sa aral na yan. Ganun din yun. Kapag nangangaral tayo na kay Kristo tayo, hindi po pwedeng mawala yung mabuting gawa. Laging kasama yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di sana alisin mo na rin yung gawa ng mga apostol. Di ba? Kasi yun lahat yun ay mabuting gawa. Kung i-discredit mo yung gawa,
wala na yung gawa ng mga apostol. Ngayon, dito po sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo mismo sa Mateo 25, talatang 21, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalaing kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. O yun, inulit na naman, di ba? Mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaing kita. Ano sabi niya? Pamamahalaing kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan. Ito naman mga kasama natin, ayaw ng mabuting gawa. Ito yung sabi filthy rags ba yan? Yung mabuting gawa na filthy rags. Paano lagi filthy rags yan? Ganun ang pinalabas. Sabihin pumasok ka sa kagalakan. Filthy rags pala, hindi magagalak ang Diyos doon kung yun ay maruming basahan ang tingin ng Diyos. Kaya yung mabuting gawa, siguro, wag tayong maging tamad sa pag-aaral ng Biblia. Tumingin ka sa concordance. Kung ayaw mo ng mabuting gawa, tingnan mo doon, lahat ng mabuting gawa. Binabanggit yon. Kaya nga sabi sa aklat ng Efeso, yung gawa na yon. Sabi nga ay, sa mabuting gawa, ang Diyos ang gumagawa. Ano yan? Sana sabi dyan na ang Diyos ay gumagawa maging sa pagnanasa at sa paggawa. Ayon sa ating kalooban. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin filthy rags kasi ang Diyos nga ang nasa sayo. Ngayon, pero medyo pahapyawan ko lang ng konti kasi kailangan maging maingat din tayo dun sa ating binibitawang salita. Ang sabi kasi, narinig ko, kapag ipinanganak sa'yo ang Espiritu. Yun ang sabi. Natanong nga yan sa atin, Pastor Ronnie. May nag-send sa akin ng ganyan Ang sabi, narinig ko, ipinanganak sa'yo ang Espiritu. Hindi tamang salita yung ipinanganak sa'yo. Ikaw ka man ikaw. Nanganganak pala kayo ng Espiritu, ewan ko lang kung may problema nga sa dialekto natin sa Pilipinas. Sa'yo, bilib na bilib tayo yung mga nakikinig kasi maganda ang paliwanag. Ipinanganak sa'yo. Hindi ganun ang nakasulat. Basahin natin sa sulat ni San Juan 3. Diba? Ano sabi? Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang ipinanganak ng Espiritu. Ipinanganak ng Espiritu, hindi ipinanganak sa'yo. Brother Ray, napansin mo. Buti na yung malinaw. Kaya, ipinanganak sa Espiritu. Ipinanganak sa'yo. Tingnan mo ipinanganak sa'yo ang Espiritu. Isipin mo, kapatid, kung tama ba yung ganon. Kaya, kumisan, merong mga nagtuturo, sinusulat ko mismo yung mga sinabi, verbatim. At makikita ko, medyo sablay yata yung pagtuturo na to. Kaya ituwid din po natin yung mga ganon. Ang ipinanganak, tayo ay ipinanganak ng tubig at ng Espiritu. Yun ang naayon sa Biblia, yun ang nakasulat. Kaya, kapag tayo ay ipinanganak ng Espiritu, lalakad na tayo ayon sa Espiritu. Hindi tayo kokontra. Ang narinig ko nga dyan ipinanganak sa'yo, sabi niya, no? Ang Espiritu, hindi ka na kailangan magpasako. Parang nabaliktad yata yung nasa Biblia. Kahit natin, Roma 8. Ulitin natin yung nakasulat dito sa aklat ng mga taga-Roma. Okay. Sapagkat ang ayon sa laman ay talatang 5. Ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sa 7, ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Yun yung in-flesh, laban sa Diyos. Ang sabi rito, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Merong nangangaral sa atin, ipinanganak daw sa iyo ang Espiritu, ka-level ka na, sabi niya. Diba? Hindi ka na kailangan magpasaklaw. Ang nabaliktad sa halip na yung nasa Espiritu ka, ikaw ay saklaw na.
Nasasaklaw ka, nagpasakop. Ano, baka hindi naunawaan yung salitang submission, pagpapasakop. Mm. Hindi na raw kailangang magpasakop. Mhm. O, di, Naku mali. po, nakakatakot. Systematic na yung sinakop Baliktad. ka ng Nabaliktad yung Espiritu. nakasulat. Yung Oo. nasa laman, yun ang ayaw magpasakop. Kontra Yes. siya sa Diyos, kontra siya sa kautusan. Mm. Correct. Ayaw niyang magpasakop. Ngayon, ikaw na ipinanganak ng Espiritu, ilalakad ka ayon sa Espiritu, magpapasakop ka, sakop ka. Yun ang ibig sabihin. Hindi, ang nangyayari, nababaliktad eh. O di, hangang-hanga naman yung nakikinig kasi maganda magsalita, di ba? O, hindi Matamis sa maganda magsalita. Ang kailangan natin, bantayan po natin, nakasulat po ba? Tama ba sa nakasulat? Kaya nga may kanya-kanya tayong Biblia para pag-aralan po natin. Sundan po natin yung nagtuturo. Tama. So, yan muna po at balik ko sa iyo. Pasok na tayo ngayon sa question and answer. Okay. In relation to the topic, maganda rin naman itong mga katanungan ito, Pastor Ronnie, saka kasamang Ray. Oo. No, kasamang Ray, sagutin mo nga ito, pasadahan mo nga itong pangungusap ng mga katanungan ito from Epimaco Santa Lucia, kay Brother Pepe Santa Lucia. Sabi rito, was the death of Christ, yung ba daw kamatayan ni Kristo sa krus? Oh. Ito ba ay sakripisyo ng isang human at divine nature? Yung ba yung namatay? Namatay ba yung likas ng human sa yung divine? Did he experience the two death on the cross? The first death, the fruit of sin, in the second death, the wages of sin. Yung bang kinamatayan ni Kristo ay kamatayan sa impyerno at kamatayan din doon sa kabayaran ng kasalanan. Paki-reconcile nga ito, kapatid na Ray. Ang kamatayan ng unang-una, ang namatay kay Kristo ay yung kanyang human nature, yung pagkakatawan tao. Yes. Sapagkat yun ang ginamit na pangtubos sa kasalanan ng tao para po sa tao. Ngayon, yung kalagayang natural niya, yung pagka-Diyos niya, hindi po kasamang namatay yun, kundi yung kanyang human nature. Ngayon, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung po'y katubusan, kasama na yung ating mga pagkakasala ron sapagkat nabuhos ang dugo ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Una, babasahin ko muna sa inyo, sa unang Juan, sa 1:7, kasama ron sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo sapagkat nagbuhos ng kanyang dugo. Sa 1:7 ng unang Juan, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, naggaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Di, kasama po yung sa kasalanan natin, pagpapatawad doon. Ikalawa, yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, may kinalaman din sa kaligtasan natin sa impyerno. Yes. Kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, maililigtas tayo ni Kristo doon sa kahatulang kamatayan na walang hanggan. Kaya nga ang kamatayan ni Kristo at pagkabuhay niya, ang sabi sa Thessalonica, kung paano ang ating Panginoong Kristo ay namatay at muling nabuhay sa mga patay, ay gayon din naman tayo mga natutulog, ay bubuhayin din sa mga patay at tayo ay dadalhin doon sa mga alapaap. Yun po ang aking sagot doon, kapatid na Benny. Pastor Ronnie, baka may dagdag ka dyan. Narito pa rin tayo sa ating pinag-uusapan yung karanasan natin sa kaligtasan. Sa ating pag-aaral sa Seventh-day Adventist, yung kumpletong larawan ng kaligtasan. Ating pinag-uusapan yung sa atin, meron tayong pag-aaral yung kumpletong picture of salvation. Merong justification, pag-aaring ganap, sanctification, at glorification. Yun yung kumpleto. Diba? Kaya yung karanasan natin sa buhay natin ngayon ay nandito tayo sa justification and sanctification. Nararanasan natin ito. At ang huling karanasan natin bilang mananampalataya ay mararanasan natin sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo doon sa tinatawag nating glorification. Yun po ay kumpleto. Justification, pag-aaring ganap, pagpapakabanal, at pagluwalhati. Lahat yan, may mga talatang sumusuporta sa aral na yan. Ngayon,
yung tinatanong ngayon sa atin ay babasahin ko ang nasa unang Pedro. Ang sabi rito, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman. Doon sa iyong tanong kanina, kaya sabi rito, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Yung katawang laman ang pinatay. Hindi namamatay yung ikalawang bahagi, yung divine nature. Kaya yun ang maliwanag na nakasulat. Ngayon, ang pagsampalataya natin kasi sa Panginoon, ganito ang nagkakaroon ng kalituhan yung iba, pero ipapaliwanag natin. Kapag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, gusto kong bigyan diin, ang marami ay gusto lamang tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Huwag nating kalimutan, dalawa ang ating tatanggapin sa Kanya eh. Tagapagligtas at Panginoon. Yun. Diba? Yung iba kasi ang gusto lang, tanggapin mo lang siya tagapagligtas. O, ligtas na, tinanggap ko na siya tagapagligtas. Pero hindi kapatid, tinatanggap din natin siya bilang Panginoon. Nandun ang problema, yung salitang Panginoon. Eh. Doon ayaw nung iba yon. Na pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, doon tayo magkakaroon ng pagkakaiba, yung salitang Panginoon. Yung iba, tinanggap siya, Panginoon, tagapagligtas, pero Panginoon. Ngayon, halimbawa, ibang araw ng kanya sinusunod na paraan ng pangingilin, eh baka ibang Panginoon yan. Ganun ang ating, ano pa ba yung pagsunod? Kailangan Panginoon, hindi sinusundan. Yun, kaya tinanggap mo nga siya bilang Panginoon. Meron kang susundin. Na doon makikita ngayon yung ebidensya ng mabuting gawa at pagsunod, kasi yun nasabi ni Apostol Pedro, tayo ay dapat lumakad na ayon sa halimbawang ipinakita niya sa atin. Tama yun. Tayo sa ikalawang tanong. Okay. Gaya din ng ating dinidiscuss ngayon. Kasamang Ray, tinan mo yung tanong. Galing kay Joel Gabuat. Parang ganyan din dinidiscuss natin. Okay. Kaso lang po, may bahagi po ba ang tao sa kanyang kaligtasan? Pwede bang sabihin natin kaligtasan ng tao? May bahagi ba ang tao sa kaligtasan? Ang bahagi ng tao ay doon sa kanyang pagtanggap. Sa pagtanggap. Ang bahagi ng Diyos ay iniaalok yung kaligtasan, libre, walang bayad. Ang bahaging gagampanan natin ay tumanggap. Ngayon, pag tinanggap mo yung kaligtasan, ang susunod ron, makikita ngayon yung ebidensya. Ano ang katunayan na ikaw nga ay tumanggap? O kasama na doon yung pagsunod, paglakad, pamumuhay. Diba? Pamumuhay na ayon sa ating sa Panginoong Kristo. Lalakad ka ayon sa kanyang nilakad. Sasabihin mo si Kristo ang Panginoon mo, niligtas ka. Yung bahagi mo, tatanggapin mo siya. Ngayon, sa pagtanggap mo, siya ang iyong ulo. Ang ulo nasa sinagoga, araw ng Sabat. Yung katawan, yung iglesia, nasaan? Inaangkin mo na ikaw ay kay Kristo. So yun po ang ating sagot na kailangan ang tao ay tumanggap at sumampalataya. Kasi two-way nga eh. Hindi naman one way ang kaligtasan, kundi yung bahagi ng tao, tatanggapin niya yung iniaalok. Sasampalatayaan. Yeah. Tama po, Pastor, kapatid Benny. Kaya pareho po, kasi ang ating Panginoon Diyos ang tagapagbigay ng kaligtasan. Tagapag-alok, inaalok po tayo ng kaligtasan. Okay. At ang effort naman ng tao ay yung tanggapin natin yung inaalok po ng ating Panginoon. Halimbawa, basahin natin ang isang napakagandang halimbawa dyan sa tanong na yan. Doon sa Kapitulo 16 ng Aklat ng Mga Gawa, ng bersikulo po ay 30 hanggang 32. Ganito ang pag-uusap nila tungkol sa kaligtasan. Okay. At sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Di nagtatanong yung tao, ano ang dapat kong gawin para akong maligtas? Ibig sabihin, may effort siyang gagawin. Ang sagot naman ni Apostol Pablo, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
So nakita natin, ano, gaya ng Ibahagi, sinabi ano? ni Pastor Ronnie, dalawang two-way yan, two-way. Ang sabi ng Panginoon, nagbibigay siya ng kaligtasan through faith. Ang sabi naman ng tao, ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? Ang gagawin mo, tanggapin mo yung kaligtasang inaalok sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang Ang magandang bahagi ng tao ay yung tinatawag po nating cooperation. yan, correct. Ngayon, sapagkat ikaw ay nakikooperate sa plano sa gusto ng Diyos, makikita sa pamumuhay natin yung nais ng Diyos. Kaya cooperation, nakikooperate ka sa tinanggap mo ang Diyos, tinanggap mo ang alok na kaligtasan. Ang bahagi mo ay isagawa mo. Kaya nga may gawa ng apostol, o di tayo may gawa din. Tawa, no? At saka isa Alam pa, mo sa Pastor. sige, Brother Ray. Oo. Hanggang kailan ba, ito'y tanong eh, hanggang kailan ba mananatili yung effort ng tao na tumatanggap ng kaligtasan? Ibig mo sabihin, pag tinanggap ko na si Kristo, yun ang effort na ginawa ko. Ligtas na ako forever. Hindi po ganon. Once na tinanggap mo ang ating Panginoon, habang nabubuhay ka, merong patuloy yung effort na ginagawa mo na nananangan ka doon sa kaligtasan. O pakinggan natin doon sa unang Korinto 15, 1 at 2. Ito'y para maliwanagan yung ating mga taga-subaybayan. Ang sabi, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Na inamang tinanggap, tinanggap ngayon ng tao, na siya naman ninyong pinananatilihan, pinamamalagihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. Kita mo yung effort, continuous ang effort na ginagawa ng tao na nananangan sa kaligtasan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Sa makatuwid, makikita natin na may sabit. Tignan nyo mga kasama. Kung si tao ay walang bahagi sa kaligtasan, kasi yan ang lagi sinasabi. At kung ang ginagawang mabuti ng tao ay hindi daw tao ang gumagawa, kundi Diyos. Aling kabutihan yung ginagawang yun? Nakuha ninyo mga kasama? Sabit mawawala sa hulog ng hermeneutics o kaya ng theology. Hindi talaga susyot doon sa tamang hinihingi ng kung ano yung nasusulat. Kasi nga paiba-iba puro preconceived ideas. Kaya pag siniyasat ng mga nasusulat, sasablay talaga. Ayun. Sige, konting minuto na lang mga kasama kasi 8 minuto na lang natitira. Sige. Magpaparto tayo nito, Pastor Ronnie. Sige po. Sige. At kanina ko pa binabanggit ito pero gusto kong basahin. Kasi katulad ng binabanggit nating effort, hindi kasi counted yung mismong galing sa taong effort. Yung effort, kaya merong effort, galing sa Diyos na isasagawa ng tao. Sa 8, sa biyaya kayo na Efeso 2, yes. Sa talatang 10, ang sabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kita nyo? Sabi rito na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang Diyos na ang gumawa ng mga bagay na inihanda niya, doon tayo lalakad. Yun ang ating pamumuhay. Kaya, dito sa 13:24 ng Lucas, ang sabi rito, make every effort. Kung babalikan nyo sa wikang Grego, ito ay agonizomai. Agonize. You see? Merong galing sa wikang Grego, agonizomai. That is continuous effort. Kung walang effort, hindi na ilalagay sa Biblia yon. Bagaman yung effort na sinasabi natin ay hindi yun counted. Yung sa kaligtasan, hindi para maligtas ka. Kundi yung effort na yan ay bahagi ng kaligtasang tinanggap mo. Tumanggap ka ng kaligtasan So bahagi yung effort ka. Pero hindi yon binibilang para, ang tinitingnan kasi ang Panginoong Kristo. Kaya lang, yung effort, kabahagi tayo sa mga hirap ng Panginoong Kristo. Ang gusto nga ng iba, relaxation.
po, wala na po tayong oras at Yan muna. tayo ay bitin, no, mga kasama. Kaya doon sa darating na Miyerkules, itutuloy po natin. As far as yung susunod ay growing in Christ, ay pwede nating iyakma itong magkasunod na paksang ito Okay. sa fundamental belief. Matatalakay natin ito. Paumanhin po muna doon sa ating mga nagtanong. Marami po nagtanong dito, pero wait lang po at sa susunod po na ating pagbabalik sa Miyerkules ay tatalakay po natin ito. Kaya sa mga sandaling ito ay tayo muna siguro ay babati, mga kapatid, mga kasama. At meron pa tayong listahan dyan na babatiin o yung dati na nating mga nabati, yung mga dati na nating hindi man natin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Kami po ay bumabati sa inyo, lalong-lalo na po yung mga tagasunod natin dyan. At nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid natin, mga kasama na nagpaunlak ng kanilang mga pagtulong. Pagaman tayo naman ay hindi nahingi ng mga financial, pero sila po nagpapadala upang maipagpatuloy itong ating mga gawain ng pag-iibanghelyo. Pinabati ko yung ating mga kasama dyan sa Park Homes SDA Church, yung mga taga-Singgalong na sumusubaybay dyan sa ating programa. Gayon din dito sa ating sa Santa Rosa District, yung ating mga kapatid sa mga iglesia. At higit sa lahat, yung ating mga tapan, nasan ba yung listahan ng ating mga tapan dyan? Naibigay mo ba? So, yung ating mga tapan ay binabati po namin kayo at magpatuloy po kayo na sumuporta sa ating gawain ng pag-iibanghelyo sa programa ng Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy. Kaya kami po ay patuloy nagpapahiwatig sa inyo na inyo pong i-follow at i-share sapagkat isang bahagi po ng ating pag-aaruga, pagkikare sa ating mga kapatid na maibahagi itong mabuting ebanghelyo sapagkat ito'y bahagi ng katungkulang iniyatang sa atin ng Panginoon. Nais muna nating pabatiin si Pastor Ronnie Barnedo at siya ay magpasalamat, magbigay ng closing remarks sa ating mga tagapakinig. Pastor Ronnie? Yung mga hindi nabati, binabati ko. At kasi yung binabati mo, mga nasa listahan. Yung wala sa listahan, ay binabati ko naman. At ganun din, yung mga may birthday, binabati ko rin kayo. At baka sabihin, bawal na, wala na naman sa Biblia yung birthday. Okay. Ngayon, at mga kaibigan, at nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos na meron tayong ganitong programa. Nasusulat at kailangan bawat nangangaral ng salita ng Diyos ay sundan po natin yung kanilang sinasabi at kailangan makita natin yan kung talagang nakasulat. Kaya nga, meron tayong sariling mga Biblia upang masundan po natin kung ang sinasabi ng isang nagtuturo ay naaayon sa banal na kasulatan. Magpatuloy po tayo sa ganitong paraan ng pag-aaral at sa ganitong paraan ay magkalalago po tayo sa karunungan at sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Padre Ray Bida, maraming salamat. Maraming salamat kay Pastor Ronnie at sa ating mga taga-subaybay. Ang aming pong paalaala sa inyong lahat, lalo na kayong mga nagsasaliksik ng katotohanan. Hindi lahat po nagsasabi na Christ-centered ay kay Kristo. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya para wag po tayo madaya, wag tayo mailigaw, wag tayo malayo ng landas, tayo mismo na nakikinig ng salita ng ating Panginoon ay saliksikin natin ang mga katotohanan, magbasa po tayo at ipanalangin natin sa Panginoon na tayo'y patnubayan ng banal na Espiritu Santo. Magandang gabi po sa atin lahat. Maraming salamat mga kasama at kagalakan natin at karangalan natin na tayo ay naging bahagi ng pagdadala ng mabuting pabalita. Salamat unang-una sa ating kapatid na si Pastor Ronnie Barnedo na tayo pinaunlakan sa ating panyaya. Sana ay hindi ito ang una't huli. Ibig sabihin magpapatuloy pa tayo at marami pa tayong tatalakayin. Si kasamang Ray, regular natin na kasama, palahit tayo ng Panginoon. At ito po ang programa ng Ang Nasusulat, The Kamenong's Legacy Ministry. Huwag po kayong masasaktan, huwag po kayong magkakaroon ng agam-agam kung kami man ay nagkaroon ng mga pangungusap na tila bagang
hindi gusto ninyong marinig. Pero po, naniniwala tayo na ang lahat ng ating sinalita ay nanggaling sa lahat kung ano yung nasusulat. Tayo po lamang ay nagtutuwid, ipinakikita natin, nililinaw. Ano ang Seventh-day Adventist? Ano ang kanyang aral? Kaya ang ating paksa ay ang fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Nililinaw po natin ang mga maling paratang, ang maling pagkaakusa, ano ang Seventh-day Adventist Church? Ano ang kanyang kalagayan? Tayo po ay nagtuturo, ito ang totoong Christ-centered. Kaya umaasa po kami, lalong-lalo na sa aming mga tagapakinig, pagpalain kayo ng Panginoon. At nais kong pasalamatan, of course, ang ating technical, ang mag-asawang Mark at Reza ay talaga namang naglilingkod sa ating Panginoon. At ang ilan natin mga taga-suporta sa ating admin, itong pagsisikap ng aking asawa ay talaga namang hindi umaalis sa aking tabi upang ako ay bigyan ng mga senyas. Ang ating mga admin na kasapi, ang aking anak na si Brother Casey Filomeno at ang kanyang may bahay na si Doktora JK Evangelista Filomeno. Nga pala, humanda ka anak at holistic itong ating programa. Magsisingit tayo ng mga portion tungkol sa kalusugan kasamang Ray, Pastor Ronnie. Kaya para holistic. At gayon din ang aking pamangkin si Jonah Hill Filomeno. Yan ang susunod sa yapak ng Kamenong. Kaya yan ay nag-aaral ang kanyang may bahay, kanyang mga kasamahan dyan na naglilingkod din sa programang ito. Kaya po, muli kami po ay nagpapasalamat, loobin ng Panginoon na muli tayong magkita-kita, isang paalam na mula po sa inyo pansamantala. Kami babalik sa Miyerkules upang kayo ay muling paglingkuran. Sa ating panalangin, kasamang Ray, ikaw po ang magbigay ng closing prayer para po sa ating pagsasara. Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Ama naming Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat na ang tahanan rin na sa mga langit, nagpapasalamat kaming lubos sa walang sawang gabay na ipinagkaloob po sa amin sa programang ito. Idinadalangin po namin ang aming mga taga-subaybay at nakapakinig ng programang ito naway matibo ito ng malalim sa kanilang mga puso't isipan kung paano ang aming Panginoong Hesus at ang dakilang pag-ibig ng Ama ay gumawa ng kaligtasan alang-alang po sa amin lahat. Nawa o Diyos, ang kaligtasan ito'y pagtanganan po namin hanggang sa wakas, hanggang sa dumating ang aming tagapagligtas kung magkagayoy kamtin namin ang buhay na walang hanggan. Idinadalangin po namin ang aming mga kaibigan at mga kapatid na alam namin na meron po silang mga prayer request. Meron silang mga karamdaman o Diyos. Idinadalangin po namin anuman ang kanilang kalagayan sa kanilang buhay, sa kanilang mga karamdaman. Ama, hinihiling po namin na sila naway inyo pong hipuin. Pagalingin nawa sa kanilang mga karamdaman. Amen. At ang kanilang mga dalangin naway makarating po sa inyo. Tangi po namin dinadalangin si Albert Manuel na tinamaan po ng COVID. Agaw buhay ang kanyang kalagayan, Panginoon, sa ICU. Nakikiusap po kami, Panginoon, sa iyong habag. Naway dalawin niyo po ang inyong anak na ito. Dagdagan pa ho ang kanyang buhay, iligtas nawa sa panganib ng kamatayan. Maraming salamat, O Diyos, at ang aming bansa at ang buong mundo ay idinadalangin namin, Panginoon, sa pandemic na dumadanas ngayon at ang pagkalat ng mga sakit na nakahahawa. Marami na pong nasasawing buhay dahil sa sakit na ito. Panginoon, nawa sa inyong kapangyarihan, mapigil na po ang karamdaman na ito at ang pagkalat na ito. At kami mga naglilingkod sa inyo, O Diyos, patuloy kami nagtatagubilin sa inyo na kami naway inyong ingan at ang aming mga sambahayan. Ito po ang aming dalangin na matang kapayapaan sa buong magdamag na aming dadaanan ngayon sa aming pagtulong ay kapayapaan po ang aming kamtin. Kapatawaran po sa lahat ng aming pagkakasala ay kalaki po naming idinadalangin. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Marami pong salamat sa mabuting panalangin mula sa Panginoon. Umaasang gagabayan tayo palagi. Ang aming dalangin po dito sa programa ng Ang Nasusulat, ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. Kaya po sa mga oras na ito, kami samantala nagpapaalam. Magkita-kita po tayo muli sa darating na Miyerkules. At kami po nagpapasalamat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Benny Filomeno, sa programa ng Ang Nasusulat na Kamenong Saligasig. Maraming salamat.